sinasabi niya siya ay Kristiyano, pero nagtataka kami, doon sa kanyang pamumuhay, yung mga bagay ng mundong ito, ang kanyang nasa kaisipan. Pag binuksan niya yung computer, andun yung malalaking mga mansions. Tinatanong namin bakit meron siyang ganon. Mayroong mga limpak-limpak na mga salapi, may mga modelong kotse, may modelong relo, may modelong cellphone. Yun po ang laging nakikita niya doon sa kanyang screen, ng kanyang monitor, ng kanyang computer. Tinanong namin bakit gano'n. Sabi niya, kung ano yung nasa isip mo, magkakatotoo. Yung mga bagay na material, yung kanyang nasa isip, pag sinasabi niya, siya yung Kristiyano. Pero ito po'y kasalungatan sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Sabi ng ating Panginoong Kristo, kung kayo'y magtitipon ng kayamanan, huwag kayong magtipon ng kayamanan dito sa lupa, kundi magtipon kayo ng kayamanan dun sa langit, na hindi ninanakaw at hindi kinakalawang, sapagkat ito yung dapat mangyari sa mga tunay na mga Kristiyano. Hindi sinasabi ng ating Panginoon na huwag tayong umaman, huwag tayong guminhawa. Pero kung ang ating mind ay nakaset doon sa mga bagay na sa kalupaan ito, magkakaroon po tayo ng problema sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Sabi nga ng ating Panginoong Kristo, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve God at the same time you serve Mammon. Okay? You serve the things that are on earth. So makikita natin, kung tunay na tayo ay tunay na binuhay na muli, iba na po yung ating kaisipan. Binabago po tayo sa kaisipan niya. So tutuloy natin pagbabasa ng ating pong aklat. Ang sabi po doon sa Colossus chapter 3 verse 3, ang sabi diyan, for ye died, and your life is hid with Christ in God. Ang sabi po sa Tagalog, sapagkat kayo'y namatay. Ang sinasabi po dito, namatay ay yung namatay na kayo sa kasalanan. Natatandaan nyo doon sa Romans, yung po ang sinasabi doon, kayo'y patay na sa kasalanan. Puntahan po natin ang Romans, sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Romans chapter 6. Ang talata pong ating babasahin ay nandun sa verse 2. Sabi po doon, huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala, paano tayo mabubuhay pa riyan. Nakikita po natin doon sa verse 11, ang sabi, gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. So yun po yung tinutukoy niya po sa Pablo rito, na sinasabihan niya yung mga taga-Kolosas. Sabi niya po sa Pablo sa mga taga-Kolosas, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay, ibig sabihin namatay at muling nabuhay, at sa bagong buhay, ang sabi, ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Yun po yung mga tunay na born again. Yun po ang tunay na naging Kristiyano. Yun po ang mga tunay na nakalapit ng ating Panginoon sa Kristo. Pinapatay niya ang kanyang sarili sa mga bagay na nakaraan. At siya ay lumalakad na sa panibagong landas ng buhay. Okay, tuloy natin ang pagbasa. Sabi po doon sa Colossus chapter 3 verse 4. Sabi po ng banal na kasulatan, when Christ, who is our life, shall be manifested, then shall ye also with Him be manifested in glory. So makikita natin yan po, ang ating Panginoong Kristo ay mahayag. Ganon rin po tayong nasa Kanya. Tayo rin po ay mahayag. Sabi po sa Tagalog, sabi, sapagkat si Kristo ng ating buhay ay mahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa sa kaluwalhatian. Yung kahayagang ating makukuha ay yung tayo po ay naandun na sa kaluwalhatian, dun sa tinatawag na glorious body. Kung natatandaan po ninyo, merong eksena po sa time ng ating Panginoon Kristo na sinama niya si Pedro, si Juan at si Santiago sa bundok bago po siya mamatay. Ano po? Makikita po natin, matapos niya pong sabihin, I will build my church.
Yun na po yung 8 days na pagkatapos nung sabihin niya, I will build my church, ito na po yung eksena. Dinala niya po yung 3 sa kanyang mga apostol at ipinakita niya po, ipinahayag niya po ang kanyang tunay na anyo. Ito po yung tinatawag na transfiguration. Na siya ay nagbagong anyo. Sa description po niya po sa Pablo, itong transfiguration ay nangyari sa ating Panginoon Kristo ayon po sa kanyang pagkakakita rin doon sa Acts 9. Itong transfiguration nito ay makikita niya yung damit na suot ng ating Panginoon Kristo ay sobrang kinang, sobrang puti, na kahit anong detergent soap ang gamitin mo, hindi ka makakatulad dun sa suot ng ating Panginoon Kristo. So, ang ating Panginoon Kristo ay mahayag dun sa tunay niyang kalagayan. Ang mga na kay Kristo ay mahayag sa ganun ding kalagayan. Kung natatandaan niyo dun sa 1 Corinthians chapter 15, yung po yung mangyayari sa atin. Magkakaroon na tayo tinatawag na glorious body, na ang glorious body ito ay iba na doon sa ating dating pagkatao pagdating natin po sa sangkalangitan. Muli natin